So, ang tatalakayin natin sa Quarter 2 Week 7 ay ang transisyon mula kabiasnan hanggang sa gitnang panahon. Ito ang ating tatalakayin sa Araling Panlipunan 8 at ang recitation keyword ay sunod-sunod. So, tatalakayin natin itong topic na 'to upang magkaroon lang kayo ng maliwanag na pagkakaunawa o pag-iintindi sa kung papaano ang transisyon ng pamumuhay ng tao simula nung kabihasnan hanggang sa ating natalakay na gitnang panahon. So ito ang totality ng presentasyon natin sa araw na ito. Ito ay ang kabihasnan, dito tayo magsisimula, magkakaroon tayo ng review, then papaano napunta sa paglakas ng simbahan, hanggang sa paglakas ng simbahan napunta tayo sa feudalismo. Sa feudalismo nagkaroon ng kapangyarihan ng mga Burgis at ang pagpunta natin sa monarkiya. Sa first, kabihasnan. Natalakay natin ito sa partial ng first quarter natin until the early part of second quarter. Ito ay ang mga kabihasnan na natalakay natin. Unang-una, ang mga natalakay natin sa Asia ay ang Mesopotamia o ang bansang Iraq sa kasalukuyan. Napag-aralan natin ang Sumak, Bahi, Ashchali, Pojuper o yung mga pangkat na umusbong diyan, kasama na rin ang mga ambag katulad ng uniform, ziggurat, nippur. Sa Indus naman, ito ay ang kabiasnan na umusbong sa India na napag-aralan natin ang mga ambag katulad ng citadel, selyo, ang mga sewerage system. Sa Siang naman, napag-usapan natin ay ang iba't ibang mga dinastiya. Mga ambag katulad ng foot binding, kaya naman ay ang oracle bowl, mga terracotta warrior. Sa insular at peninsular naman, pag-aralan natin ang iba't ibang mga kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Pag sinabing insular, ito ay ang mga bansa na umusbong sa mga ah, kalupaan na nasa kontinente ng Asya. Ibig sabihin naka-attach sila sa mismong mainland. Samantalang ang peninsular ito naman yung um, mga mga bansa na umusbong sa iba't ibang panig pa ng Asya. So 'pag sa Aprika naman, ang mga umusbong na kabihasnan naman dito ay unang-una ay Ehipto, Songhai, Kush, Ghana, Mali at Aksum. So, ang pinaka-memorable na pinag-aralan natin sa Ehipto yung mga pharaoh, mummification, mga iba't ibang pamamaraan at tingin ng mga tao sa kanilang mga hari. 'Pag pumunta naman tayo sa Amerika, yung natalakay natin ngayon, ito yung Olmec o yung mga tinatawag natin na rubber people, Mayan, Toltec, Aztec, kung baga sila yung gumawa ng Chinampas, Zapotec, Inca, yung mga Chasqui, Obsidian, Quipu. So, 'yan yung mga kabihasnan na 'yan. So, sa mga kabihasnan, lagi niyong tatandaan na dito ay ang punto ng buhay ng mga tao na tinutuklas nila yung mga dapat pa nilang mga malaman sa pamumuhay upang mas mapadali. So, 'pag nung sinauna kasi para lang mabuhay sila, para lang mag-survive sila. Ngayon, tumungtong na sila sa aspeto ng kabihasnan dahil nagkaroon na sila ng pagkakataon upang, ah, upang matuklasan pa yung mga bagay na makakapagpadali naman ng kanilang buhay at pamumuhay. So, isa rin sa mga kabihasnan ay yung Austronesian and Australasia. Ibig sabihin ng Australasia, ito ay ang mga lugar sa Australia or nasa mainland Australia. Samantalang Austronesian, ito na yung mga pulo-pulo, yung Micronesia, yung Melanesia, at yung Polynesia. At siyempre, yung binigyan natin ng pansin ay ang Europa. Kung saan sa Europa, meron dalawang pinakakatangi-tanging kabihasnan na umusbong. Ito ay ang Gresya at Romano. Nakilala natin ang pangkat ng mga Athens
at pangkat ng mga Spartans. Sa Romana naman, nakilala naman natin ang pangkat ng mga plebeians at pangkat ng mga patricians. So nagkakaroon lagi ng dalawang pangkat dahil ang bawat pangkat ay may iba't ibang mga prinsipyo, may iba't ibang mga paniniwala. At ang nangyayari, nagkakaroon minsan ng alitan, nagkakaroon ng division o paghahati ng mga ah, teritoryo. So pagkatapos ng kabihasnan, papasok na tayo sa tinatawag nating medieval o from the word mid, gitna. Okay, ibig sabihin nasa gitnang panahon na tayo. Lagi niyo tatandaan ang ibig sabihin ng gitnang panahon, ito ay ang panahon sa pagitan ng pagtuklas o tinutuklas man nila at sa dali lang ha, moderno, sa modernong panahon. Ibig sabihin tumutuklas pa lang sila ng sinaunang tao at kabihasnan, yung gitnang panahon, ito yung transition mula sa pagtuklas hanggang sa nararanasan natin ngayon. Modernong, ah, ano na siya, modernong klase ng pamumuhay na. So yung nasa gitna, yung transition, yun ang tinatawag na medieval. Yan. So, sa medieval period, pagkatapos ng kabihasnan, ay lumakas ang simbahan. Ma'am, bakit? Bakit biglang lumakas ang simbahan? Tatandaan niyo na nung natapos ang kabihasnan, mga kabihasnan, laging nagkaroon ng mga digmaan, nagkaroon ng mga alitan dahil gusto nila papalit-palit yung mga pinuno, nag-aagawan ng kapangyarihan, hindi na natin alam kung sino ang magiging qualify sa pagiging pinuno, minsan nanggagaling daw sa langit, itinakda ng langit galing sa isang pamilya. So ngayon nagkaroon ng hidwaan at dahil sa mga nangyayaring hindi maganda, ang mga tao at mamamayan ay hindi na nila, um, hindi na sila nagkaroon ng confidence sa mga pinuno nila. Kaya ang nangyayari, mas nagkaroon sila ng pagtitiwala sa mga alagad ng simbahan. Kaya sa puntong ito na natapos ang kabihasnan, ay naging lakas ito ng, ah, simbahan. Kaya ang nangyari dito, ah ang mga alagad ng simbahan, sila yung mga namumuno sa mga bayan, sila yung mga nagiging advisor, sila yung mga puntahan ng mga mamamayan, hanggang sa yung mga, turo sa simbahan ay nakabase na ang mga batas. So, gumagawa sila ng batas na nakabase sa kung ano ang sasang-ayunan ng mga alagad ng simbahan. Siyempre, ang nangyari kasi dahil wala ng tiwala ang mga mamamayan sa mga pinuno noon at nagiging basihan nila ay ang mga turo ng mga alagad ng simbahan. Kaya upang maging disiplinado at mapamunuan ng wasto ang mga, ah, mamamayan, ang ginawa nila yung mga batas nila ay nakabatay sa turo ng simbahan. At dahil diyan, ang nangyari, nagkaroon pa rin ng hidwaan, nagkaroon pa rin ng agawan, nagkaroon ng agawan sa pagitan ng iba't ibang relihiyon at ang isang katangi-tanging pag-aagawan ay sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. So ang nangyari diyan ay nag-agawan sila ng teritoryo. At ang automatic na gagawin ng mga pangkat diyan ay upang bawiin ang kanilang teritoryo, kaya gumawa sila ng krusada. Ang nangyari dito, ang Kristiyano, gumawa siya ng, tinatawag na krusada upang mabawi ng mga Kristiyano ang, bansang Israel. Dahil ang Israel ay ang isa sa kanilang mga banal na lugar. So, ginawa nila ang krusada. Kaso sa punto ng krusada, halos lahat ng mga nandiyan hindi naman mga mandirigma talaga kundi mga alagad ng simbahan. At halos lahat sa mga alagad ng simbahan ay naka-focus sa krusada. Kaya ang nangyari ay, um, nagkaroon ng, pagkakataon ang mga hari na bumalik. So, itong punto na 'to na kung saan ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga alagad ng simbahan na mamuno, ito ay ang Holy Roman Empire.
Ibig sabihin, ang mga namumuno ay ang alagad ng simbahan. Holy kasi ang mga kabanal-banalan na alagad ng simbahan ang namumuno sa Europa. Ngayon, dahil nga pumunta sila sa mga krusada, ang nangyari, habang busy ang mga alagad dun, gumawa naman ng way ang mga hari, ang mga makapangyarihan, ang mga mayayaman na mag-take over. Hindi na ito nabibigyan ng pansin ng mga alagad ng simbahan kaya ang nangyari, ang mga namumuno sa bawat teritoryo ay yung mga nagmamay-ari ng lupa. Dahil sila ang may-ari ng lupa, sila ang naging makapangyarihan sa kanilang teritoryo. At ang tawag dun ay feudalismo. Ito ay ang sistemang politikal na kung saan ang basehan ng kapangyarihan ay nakabatay sa teritoryong pagmamay-ari ng isang tao. Ngayon, dahil nasa krusada ang mga alagad ng simbahan, nagkaroon ng karapatan ng mga tinatawag natin na Panginoon, ang tawag nila or Lord, na kung saan ay yung mga nagmamay-ari ng lupa, sila yung magiging at dahil pinag-uusapan natin sa feudalismo ay ang lawak ng teritoryo, ang susunod na nangyari ay naghati-hati sa manor. Iba yung tinatawag natin na 'to, ito yung mga mini barangays or mga maliliit na bayan, na kung saan dahil nga sila ang nagmamay-ari ng lupa, sila na rin ang nagkaroon ng karapatan sa mga tao dun, sa mga pamamalakad doon. At dahil do'n, nagkaroon ng paglikha ng antas ng lipunan. Meron na tayong tinatawag na lord o yung nagmamay-ari ng lupa. Meron tayong tinatawag na vassal. Ang ibig sabihin ng vassal, ito yung mga kanang kamay ng mga nagmamay-ari ng lupa o tinatawag natin na lord. Meron tayong tinatawag na fief. Ito yung mga maliliit na lupain na pinamamahalaan ng mga tao at tinatawag din na serf at peasant. Ito naman yung mga trabahador, yung mga nagtatrabaho sa isang fief. Okay. So, ang nangyari diyan, dahil sila nagmamay-ari ng lupa, sila yung naging pinuno ng teritoryong yon. Ngayon, ang nangyari ay, um nagkaroon ng alitan. Dahil bawat teritoryo, iba-ibang nagmamay-ari na nagkaroon ng alitan at nabuo ang chivalry. Ibig sabihin ng chivalry, ito ay ang pagkakaroon ng pagtutuos sa pagitan ng mga knights o mga kabalyero. Ang mga kabalyero kasi sila yung nagpoprotekta sa mga lupain ng mga lord at mga nagmamay-ari ng lupa. Kaya dito, dahil nagkaroon na rin ng alitan, hindi pa rin natin maiiwasan dahil iba-ibang mga pinuno, nagkaroon ng chivalry o pagtutuos ng mga kabalyero upang maprotektahan ang mga binabantayan nilang mga lupain. So dito, ang nangyari ay um, lumawak ang teritoryo, naging masagana ang pangangalakal, at dahil diyan, lumawak ang kanilang mundo. Dahil lahat ng mga lupain ay nagagamit sa mga iba't ibang produkto, na ani, kaya dahil sa maraming mga kalakalan, umusbong ang mga bourgeoisie o sa Tagalog ay burgis. Ang mga burgis nito ang pinagtutuunan nila ng pansin ay negosyo, mga kalakalan. Kaya dito umusbong ang mga burgis dahil sa panahon na na ang focus ay mga lupain, siyempre ang mga produkto ay halos nanggagaling sa mga ani at pag-agrikultura, kaya umusbong ang kalakalan. At dahil sa mga burgis na 'to, pinaunlad nila ang mga lungsod. Ito ay lumawak, nagkaroon ng mga pamilihan, nagkaroon ng mga bangko, nagkaroon ng mga money changer, ng mga institusyon, hanggang umunlad ang ekonomiya. Nagkaroon ng perya dahil meron tayong tinatawag na burgis o mga negosyante na namuno at namalakad sa takbo ng ekonomiya sa bansang iyon. So, dahil sa mga burgis, ayan. So, naging parte ang burgis ng Demesne. Dito nakatira ang mga konde,
ang mga duke, kasi matuturing din ang mga ito na mga nagmamay-ari ng lupa at ang pinaka-priority nila ay ang pagpapaunlad ng kalakalan. So, kung ano yung nakikita niyong mga lupain diyan, yan ay kanilang teritoryo. Beyond pa diyan, lahat ng mga, inaani, lahat ng mga batas na ipinapatupad sa mga lupain na yan ay nakabase sa konde at ito ay ang kanilang, tirahan. Siyempre nangyari diyan, mas naging, matatag ang mga pinuno o mga hari dahil sa mga burgis. Dahil alam ng mga tao na umuunlad ang ekonomiya ng bawat bansa, bawat lugar, bawat mga lupain. Kaya nagkaroon ng confidence, nagkaroon ng paniniwala ang mga mamamayan na ang mamamalakad ay mga, pinuno o mga hari. Na dahil nagkakaroon sila ng sapat na pera o minsan sobrang pera, nakakapagkalakalan sila ng malaya, kumikita sila ng mga pera batay sa kanilang mga produkto, kaya lumakas ang tinatawag nating monarkiya. Ang ibig sabihin ng monarkiya ay ang namamalakad sa bansa o namamalakad sa isang lugar ay hari o kaya naman ay isang pamilya ang pinanggalingang pinuno. So, dito nagbalik na ang mga hari kasi ang mga hari ang sumuporta sa mga burgis. Dahil nga nakita ng mga tao na ang mga burgis at mga mangangalakal ay isa sa mga naging dahilan kung bakit umunlad ang kanilang lugar. Kaya yung pagsuporta ng mga hari dito ay nakatulong upang makabalik sila sa eksena. At dito, nagkaroon na ng pagpapatupad ng mga buwis. Siyempre dahil marami ng kalakalan, marami ng pinag-uusapang mga pera, na dito nila natupad at dito na nila naitatag ang pagbubuwis o pagbibigay ng, sapat na pondo para sa pamahalaan. At dito siyempre ang magiging apektado diyan ay ang pamahalaan na kung saan dito nakasalalay sa hari. At siyempre 'pag marami ang mga buwis, mas matutustusan ng buong bansa ang kanyang pangangailangan dahil maraming mga tao ang kayang magbayad ng buwis. Kaya yun ang napakalaking epekto ng mga burgis. Napalawak nila ang kanilang mga kalakalan at nagkaroon ng pagkakataon ng mga tao na mag-ipon at makabayad ng mga sapat na pondo para sa pamahalaan. At siyempre sa punto na 'to na itatag din nila ang tinatawag nila natin na three branches of government o tatlong sangay ng pamahalaan. Ito yung ehekutibo, discuss na natin nung grade 7 'to, ehekutibo, lehislatibo, lehislatibo, at ang hudikatura. Okey. Bakit nila itinatag ang tatlong sangay na 'to? Dahil nga sa kasaysayan na kung saan nagkaroon ng conflict, umayaw ang mga tao, nagkaroon ng revolusyon ang mga tao kasi nagiging masyadong, um, um, strikto o kaya naman ay napang-abuso sa kapangyarihan ng mga pinuno noon, kaya nagkaroon ng tatlong sangay na kung saan ang mga gumagawa ng batas ay hindi lamang ang pangulo kundi nakahati na 'to sa iba't ibang mga, sangay. Ang ehekutibo dito kasama ang pinuno, siya ang tagapagtupad, tupad ng ay siya ang tagapag-approve I mean. So approve ng batas. So hindi ito mapapatupad hangga't hindi ito pinapayagan ng presidente. Ang lehislatibo naman sila yung tagagawa. Sila yung tagagawa ng proposal, sila yung taga-usig, sila yung titingnan nila kung tama ba ang batas na ito at ang hudikatura ito yung tagatupad. Ito ang ginagamit ng mga judge o kaya naman ay mga abogado upang masabi if ang gawain ng isang tao ay mali o tama base sa batas na ipinapatupad sa
bansa. Ayan, so yan ang monarkiya, hari o kaya naman ay nanggagaling sa iisang pamilya. At yan ang lumakas ang kapangyarihan dahil sa pagsuporta nito sa mga burgis. At nakita ng mga tao ang kaunlaran ng ekonomiya ng dahil sa pagtutulungan ng dalawa. Kaya naging malakas ang puwersa ng monarkiya. Yan. So, yan ang daloy ng kabihasnan hanggang sa medieval period. So, mula sa kabihasnan, nakita natin kung paano umunlad ang mga tao, hanggang sa nabuksan ang kanilang mata sa iba't ibang aspeto dahil lumakas ang simbahan. Tapos nagkaroon ng feudalismo, nagkaroon ng mga burgis hanggang sa kasalukuyan na nakikita natin ay yung mga namumuno ay bukas na sa kalayaan ng mga tao, sa karapatan ng mga tao base sa tinatawag natin na mga batas na hindi lamang pang-simbahan kundi batas na makaka-cover sa karapatan at kalayaan ng bawat mamamayan. Okay, so dahil diyan, punta tayo sa Araling Panlipunan page. Just check the reflection link, learning activity, lesson video, and assessment link. So yan ay ang pinaka last topic sa Araling Panlipunan 8 at ating dalhin yung mga termino na yan sa pag-aaral natin sa ikatlong markahan.